magkumpisalang daan tungo sa kapayapaan. Sa ating paghahanap ng kalayaan mula sa paghatol, malamang na hindi natin napapansin ang isang napakapangunahing prinsipyo. Ang pagtatapat ay napapagaan ng takot sa paghatol. Kapag ang isang tao ay nakagawa ng isang krimen, siya ay inilalagay sa paglilitis, at lahat ng ebidensya ay dinadala upang mahatulan siya. Ang buhay ay halos pareho. Kapag nagkasala tayo, dinadala ng mga tao ang ebidensya para patunayan ang ating pagkakasala. Ang paraan para maiwasan ang sakit at kahihiyan sa pagsubok ay ang magtapat. Aminin mo na. Pagkatapos ng pag-amin, sentensya na lang ang natitira. Ang sentensya ay palaging mas maluwag para sa taong umamin kaysa sa isa na napatunayang nagkasala. Muli, ito ay nasasalamin sa pang-araw-araw na relasyon. Ang mga tao ay humihinto sa pagtatangkang hatulan tayo kapag umamin na tayo. Kapag sinabi na natin ang totoo, ang natitira ay ang parusa. Sa ating desperadong pagtatangka na takasan ng sakit at makahanap ng kasiyahan, tayo ay nakakagawa ng mga pagkakasala. Nilalabag natin ang iba sa pag-asang makahanap ng ilang uri ng kasiyahan. Kapag ang ating maling gawain ay naging maliwanag, ang mga tao ay naghahanap ng katwiran sa pamamagitan ng conviction. Nahaharap tayo ngayon sa kahihiyan at sakit ng ating mga saloobin na nalantad pati na rin ang mga kahihinatnan ng ating mga aksyon. Habang sinusubukan nating pagtakpan ng ating kasalanan, mas lalo tayong sinisikap ng mga tao na ilantad tayo. Nagbubunga ito ng higit na takot at pagtanggi sa ating bahagi at higit na bangis sa kanila. Ang tanging pag-asa sa paghahanap ng awa ay katapatan. Siya na nagkukubli sa kanyang mga kasalanan ay hindi giginhawa, ngunit ang sinumang nagpahayag at nagtakwil sa mga ito ay nakakasumpong ng awa. Kawikaan, Kabanata 28, Taludtod 13. Kapag nakita natin ang ating sarili na may kasalanan, ang pinakamaikling ruta tungo sa kapayapaan ng puso at posibleng pagpapatawad mula sa nasaktan ay sa pagtatapat. Ang pag-amin ay hindi lamang nagpapatahimik sa nasaktan, ngunit nagpapalaya din ito sa pusong nagkasala. Kapag inakusahan tayo ng mga tao o hinahangad na kumbinsihin tayo, nagiging paralisado tayo. Takot tayong mangumpisal dahil sa takot na masaktan. Sa kanilang pagnanais na protektahan ang ating sarili, pinipilit nila tayo. At ang ating takot sa pag-amin ay pumupukaw sa kanila. Totoo, ang pagharap sa galit ay maaaring maikli, kaagad, panlabas na sakit. Kahit na hindi kaakit-akit, ang pagtanggi ay nagbubunga ng habang buhay na sakit sa loob. Ang pagtatapat ay ang tanging bagay na nagpapalaya sa atin mula sa inaasahan ng paghatol. Ang mga tao ay hindi magkukumpisal maliban kung pakiramdam nila sila ay ligtas. Kung walang ligtas na lugar para magtapat, pagtatakpan nila ang kanilang mga kasalanan, ang mga simbahan ay lalo nang kailangang gawing ligtas para sa mga tao na magkumpisal. Ano ang bumubuo sa isang ligtas na lugar? Ligtas na magkumpisal kung eto ang layunin ng tao o simbahan ay mapagpanumbalik at magpagaling. Kung ang layunin ay parusahan, hindi ito ligtas. Ang takot sa paghatol ang nagtutulak sa atin na pigilan ang pag-amin. Nakakalungkot, ang simbahan ay naging isang lugar kung saan hindi naligtas maging tapat. Sa katunayan, ang simbahan, higit sa anumang lugar, ay kung saan tayo ay nagsisinungaling tungkol sa ating mga pagkakamali at kabiguan. Ang simbahan sa kabuuan ay naging isang walang awa na kapaligiran na nagbubunga ng paglilinlang at pagkukunwari. Sa halip na maging isang ligtas na lugar upang maging tapat at lumago, ito talaga ay maaaring maging isang lugar na naghihikayat sa atin na magsuot ng maskara at itago ang ating mga problema. Kahit tayo ay may kalayaang magtapat, tayo mismo ay nagbibigkis sa ating kasalanan at kahihiyan. Tinutugunan ni James ang pangangailangang iproseso ang ating mga damdamin at mga pagkakamali. Mayroon bang sinuman sa inyo na nagdurusa? Manalangin siya. Mayroon bang nagsasaya? Hayaan niyo siyang umawit ng salmo. May mga sakit ba sa inyo?
Ipatawag niyo ang mga matatanda sa simbahan at ipanalangin nila siya. Santiago, Kabanata 5, Taludtod 13. Ito ang tinatawag kong pagproseso. Kailangan nating lahat na iproseso ang ating mga gamit. Ang talatang ito ay nagpapakita ng biblikal na opsyon na humahantong sa buhay at kapayapaan. Kung tayo ay nagdurusa, maaari nating pigilan ito, isipin ito, at magalit at malungkot, o maaari nating iproseso ito sa pamamagitan ng panalangin. Kung tayo ay masaya, mayroong isang paraan upang iproseso ito. Maaari tayong magparty, maglasing at magmayabang o umawit ng mga salmo sa Diyos. Sa gayon ay pinuproseso ang ating kagalakan. Kung tayo ay may sakit, maaari tayong humiga sa kama, magreklamo, at humingi ng simpatiya. O maaari nating kunin ang biblikal na option na ipagdasal tayo ng mga matatanda ng simbahan. Palaging may biblikal na paraan upang iproseso ang ating mga issue na magdadala sa atin sa buhay at kapayapaan. Sa kasamaang palad, wala tayong kaugnayan sa ating sarili at sa Diyos na hindi natin talaga alam kung paano iproseso ang mga bagay na ito. Minsan ginagawa ng mga taong pagpuri at pagsamba bilang isang formal na kaganapan sa halip na isang pagpapahayag o pagproseso. Ang pagpupuri at pagsamba ay ang oras upang iproseso ang mga emosyon na nararamdaman natin sa Diyos. Mayroong isang biblikal na paraan upang ipahayag iyon. Ang Biblia ay naglista ng dose-dose ng mga paraan upang ipahayag at iproseso ang ating kagalakan, pagmamahal, pasasalamat, pagtataas sa mga kamay, pag-awit, pagsayaw, pagyuko, at pagsigaw sa pagbanggit ng ilan. Ngunit tinakaw ng relihiyon ang kalayaang ito sa pagpapahayag mula sa simbahan. Ang simbahan ay naging isang lugar kung saan hindi natin maipagtatapat ang ating mga pagkakamali o maipahayag ang ating mga kagalakan. Iyon ay talagang hindi nag-iwan ng marami, maliban sa mga patakaran at paglalaro. Sinabi pa ni James sa amin kung paano iproseso ang aming mga pagkakamali. Sinasabi ng bersikulo 16, ipahayag ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ang iba upang kayo ay gumaling. Ang salitang kasalanan ay maaaring isalin bilang kasalanan o pagkakasala. Ito ay hindi isang formal na pagtatapat sa isang pare o isang tagapayo. Ito ay higit pa sa pagtatapat sa Panginoong Hesus sa panalangin. Ito ay tapat na pagbabahagi sa ating mga kaibigan at kapantay. Sa kabilang banda, maaari nating piliin ang pangasiwaan ng ating mga pagkakamali sa paraang di makakasulatan, bigyang katwiran ng mga ito, takpan ang mga ito o sisihin ang iba para sa kanila. Anuman sa mga opsyong ito ay maaaring pansamantalang magligtas sa atin mula sa pagsisiyasat, ngunit wala sa mga ito ang magdadala ng kapayapaan ng isip. Kailangan nating malaman na mahal tayo sa ating mga pagkakamali. Kailangan nating tanggalin ang ating mga maskara at hayaan ng iba na makita tayo bilang mga tunay na tao na nasasaktan sa ating sariling mga pagkakasala. Kailangan natin ang suporta ng mga taong tutulong sa atin na harapin ang ating mga issue sa buhay. Dahil sa tingin namin na ang Kristyanismo ay umiikot sa pagiging tama, ito ay naging isang arena kung saan ang mga tao ay nagsisikap na patunayan sa amin na mali. Iniisip ng mga mangangaral na ang kanilang trabaho ay upang gawing tama ang mga tao. Gayunpaman, nangangailangan iyon ng pag-aakalang mali ang mga taong iyon. Sa totoo lang, matuwid sila. Ibinigay ni Jesus sa ating lahat ang kaloob ng katuwiran. Ginawa niya tayo sa abot ng ating makakaya. Trabaho natin na tulungan ang mga tao na maging buo sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Sinabi ni Pablo, kung kailangan kong ipagmalaki, mas gugustuhin kong ipagmalaki ang mga bagay na nagpapakita kung gaano ako kahina. Pangalawa, mga taga-Korento, Kabanata 11, Taludtod 30. Hindi tumigil doon si Pablo. Tingnan mo, hindi niya hinamak ang kanyang sarili bilang isang uri ng huwad na mapagkumbaba. Sa halip, natagpuan niya ang lihim na pamumuhay sa biyaya o kakayahan ng Diyos. Habang nagrereklamo si Pablo tungkol sa kanyang mga kalagayan at sa kanyang kawalan ng kakayahang gumawa ng anuman tungkol sa mga ito, ipinaalala ng Diyos kay Pablo ang kapangyarihan na maaaring gumana sa pamamagitan niya. Pangalawang Korento, Kabanata 12, Taludtod 9-10.
At sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking lakas ay nagiging sakdal na kahinaan. Kaya't lubos kong ikalulugod na ipagmalaki ko ang aking mga kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manahan sa akin. Kaya't nalulugod ako sa mga kahinaan, sa mga paninisi, sa mga pangangailangan, sa mga pag-uusig at sa mga paghihirap, alang-alang kay Kristo. Sapagkat ako ay mahina, kung gayon ako ay malakas. Nang sabihin ng Diyos sapat na ang aking biyaya, hindi niya sinasabing hindi ang kahilingan ni Pablo para sa tulong. Ang sabi niya, ang mga pangyayari ay hindi kailangang magbago. Ang kapangyarihan upang mabuhay ng higit sa kontrol ng mga kalagayan ng buhay at ang mga paghatol ng mga tao ay matatagpuan sa aking biyaya o kakayahang gumagana mula sa iyong puso. Hindi mo na kailangang hilingin ito. Ito ay sa iyo na. Gumawa kami ng isang kapaligiran na napupunta sa isa sa dalawang sukdulan. Alinman sa iniisip natin na ang kahinaan ay mapagpapakumbaba at dapat tayong mahina sa lahat ng oras. O iniisip natin na ang kahinaan ay isang kabiguan ng pananampalataya at hindi natin dapat aminin ito. Ang pagkilala sa ating kahinaan at pagtitiwala sa Diyos, gayunpaman ay dapat laging magdadala sa atin sa lugar ng kapangyarihan at kakayahan, na kung saan ay biyaya ng Diyos upang madaig. Ang Kristyanismo ay hindi umiikot sa ating pagiging tama o kaya. Ito ay umiikot sa pagiging tama o kaya ni Jesus. Ngunit ang katotohanan iyon ay nagiging makabuluhan lamang kapag nakilala natin na tayo ay nasa Kanya at nakikibahagi tayo sa Kanyang lakas. Ang kakayahang umasa sa mga tao ay talagang tumutulong sa atin na umasa sa Panginoon. Ang pagiging bukas sa mga tao ay humahantong sa atin sa pagiging bukas sa Diyos. Ang pagtatapat sa ating mga pagkakamali ay bahagi ng proseso ng pagpapagaling. Ito ay pinangungunahan tayo sa maliwanag at bukas na komunikasyon. Tinutulungan tayo nitong matuklasan at mailabas ang mga lugar kung saan tayo natigil. Isa sa pinakamagandang lugar para gawin iyon ay sa mga sitwasyon ng maliliit na grupo. Maraming mga simbahan ang nakikita ang kanilang halaga. Ang pagtatapat ay ang tanging bagay na nagpapalaya sa iyo mula sa inasahan ng paghatol. Kapag sinabi mo kung ano ang iyong ginawa, ikaw ay nasa daan upang matuklasan para sa iyong sarili kung bakit mo ito ginawa. Kapag sinabi mo kung bakit, wala nang dapat husgahan. Kapag alam mong naging transparent ka sa iyong mga pagkakamali, hindi mahalaga kung sinong nakakaalam. Kapag ang puso ay payapa, maaari mong patigasin ang mga opinyon ng iba. Kapag ang puso ay hindi payapa, bawat salita, bawat tingin, bawat kilos ay parang isang paghatol. At ang pusong nahatulan ay hindi nakakaalam ng kapayapaan. Ugaling maging transparent. Aminin ang iyong kasalanan kahit na alam mo hindi ito kasiya-siya. Ang kalayaan sa pag-amin ay magbibigay daan sa iyo ng kalayaan ng puso na ma-access ang biyaya o kakayahang harapin ng Diyos sa anumang sitwasyon at maging matagumpay.